Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Wala po sa atin. Wala tayong kakayanan. Wala tayong addition. Wala tayong may dadagdag. Wala tayong contribution, mga kapatid. Ang kaligtasan ay nandun lamang, ay na kay Kristo lamang. Kung nung una ay righteousness by works, yung kanyang nung unang panahon, ang kanyang kung ay sumimba kayo, magpenitensya kayo, kayo ay magabuloy, hindi ganun yung kanyang tinuturo, yung katuruan niya, alam na ng mga kanyan, ng mga tao na mali, alam na, kaya nga nagkaroon ng reformation. Pagdating nung kanyang naka-recuperate siya, gumaling yung kanyang sugat, nagkaroon siya ng combination ng kanyang aral. Justification and holiness. Pinag-combine niya. Ito ay sa pamamagitan ng isang Protestant na na-convert sa tinatawag natin na Catholicism sa pangalan ni John Henry Newman. Si John Henry Newman ay isang Protestant ito na theologian. Pero eventually, na-convert sa Catholicism. At sabi niya, walang pagkakaiba ang justification at sanctification. Yun ang sabi niya, walang pagkakaiba. Hindi katulad nyo ng mga reformador na inyong pinaghihiwalay ang justification at saka sanctification. Kasi ang justification, gawain yan lamang ni Kristo. Siya lamang yung nagpapatawad, siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo, siya yung nagbigay ng kaligtasan sa atin, siya yung nagbigay ng redemption sa atin. Yan ang ibig sabihin ng justification. Pero sabi ni John Henry Newman, hindi. Sabi niya, hindi. Sapagkat ang justification ay sanctification din. Sabi niya, pinagdugtong niya yan. Pinagsama niya yan. At ngayon, hanggang ngayon, yan ang katuruan ng Katolisismo na tinatawag nating infused righteousness. Infused righteousness. Kaya pinagsama niya, infused righteousness. At yan ang daladala ng papacy na doktrina hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Sabi niya, pag ikaw ay nanampalataya, sumunod ka rin para pag sumunod ka, lalo kang maliligtas. Sapagkat inililigtas ka rin ng iyong pagsunod. Yun ang kanyang ibig sabihin. Ikaw ay, yung pagsunod mo sa mga sakramento ng iglesia ito, yung pagsunod mo sa mga lahat ng sakramento at sinasabi ng iglesia, yan ay makakadagdag sa iyo bilang Katoliko ng kaligtasan mo. Yun ang ibig sabihin ng infused righteousness, mga kapatid. Bigyan ko lang po kayo ng isang background sa Bible sa New Testament. Okay. Natatandaan nyo, doon sa upper room, sa Last Supper na tinatawag natin, di ba, merong blood at saka bread. Magkahiwalay po yun, di ba, mga kapatid? Wine symbolizes the blood of Christ. Okay? Yung body symbolizes the body of Christ. The blood symbolizes our justification. The body symbolizes our sanctification because the body is the holy. That means holiness. Anong ginawa ni Kristo doon sa traidor na si Judas? Natatandaan nyo? Kinuha ni Kristo yung bread, isinawsaw niya saan? Doon sa wine. At ipinakain niya kay Judas. And that is exactly the meaning of the mixture of justification and sanctification, mga kapatid. Na yung pa lang, that is the meaning of apostasy, just like Judas. Because sa kanya, yung may ginawa siya, may effort siya. Yun ang kanya pinapalabas, may effort siya. Alam niyo mga kapatid, that is the great controversy in the world today. That we thought we have the capacity to work out our salvation. That we thought by our obedience, by our holiness, we can add to our salvation. That we could do something to be saved. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng sanlibutan naniwala dito, sabi ito, all of the earth worship it. Diba?
naniwala sila. Napakaraming naniwala sa turo na yan ng papal power. Kaya napakarami. Pero anong katuruan ng iglesia, anong katuruan, mga kapatid, ng lahat ng hindi naniwala dyan? Sila ay nasusulat sa aklat ng buhay at ang kailang pinapaniwalaan ay si Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay nandoon kay Kristo o doon sa Lamb o doon sa Kordero na siyang napatay mula pa sa foundation ng sanlibutan ito, mula pa ng tatag ng sanlibutan ito. Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Wala po sa atin. Wala tayong kakayanan. Wala tayong addition. Wala tayong may dadagdag. Wala tayong contribution, mga kapatid. Ang kaligtasan ay nandun lamang, ay na kay Kristo lamang. Mga kapatid, mayroong death and resurrection ng papacy. Ibig sabihin ng death and resurrection o spalzo, siya ay nagtuturo din ng isang aral patungkol sa kaligtasan, ngunit ito ang siyang magdi-deceive. Ano ibig sabihin ng deceive? Ano ibig sabihin ng magdi-deceive? Ano sa Tagalog, Brother Joel, ang magdi-deceive? Lilinlang. Manlilinlang. Nakita nyo? Maraming manlilinlang dyan. Kaya nga, it will, at ang malilinlang niya, hindi lamang yung mga hindi nakakaalam pa ng theology, kundi pati yung, sabi dito, even the very elect will be deceived by this. Now, the beast has a death and resurrection. Ang ibig sabihin niya, sumisimbolo yan doon sa spazio ng teaching ng righteousness by faith na kakaiba sa spazio o teaching ng righteousness by faith ng Kordero na napatay mula pa nang naitatag ang sanlibutan ito. That is where the great controversy is ng righteousness by faith.